Wala nang sasarap pa sa mga gulay na ikaw mismo ang nagtanim. At sa pagpapatuloy ng ating talakayan patungkol sa mga gulay na mas mabilis pang lumaki kumpara sa mga damo sa paligid dahil ang mga ito ay maaari ng anihin sa loob lamang ng isang buwan. Kaya kung ikaw ay beginner o nais na magtanim ng mga gulay sa container, maaari makapagbigay ng idea sa iyo ang bidyong ito kung ano ang klaseng mga gulay ang pwede mong subukang itanim. Kaya kung hindi mo pa napanood ang unang bahagi ng bidyong ito ay mangyaring panoorin mo na rin upang makumpleto ang listahan ng mga fast growing vegetable na akma sa ating pagugulayan sa bahay. Ang choy sam ay nanggaling sa pamilya ng mustasa. Tinatawag din itong flower and pechay dahil ang mga dahon at bulaklak ay may pagkakahawig sa pechay. Ang lahat ng bahagi nito ay edible mula sa mga dahon, tangkay at maging ang mga bulaklak. Kadalasan ay ginagawa itong salad o kaya naman ay binabanlian lang na mainit na tubig at pwede nang i-partner sa mayonnaise o oyster sauce. Ito ay mayaman sa fiber, iron at calcium. Mataas din sa vitamin B6 at beta-carotene na isang uri ng antioxidant. Ito ay katulad din ng iba pang uri ng mga madahong gulay na inaani sa loob lamang ng isang buwan mula sa pagpupunla ng buto. Kaya kung nais mong subukan na magtanim ng choy sam, may mga nabibiling buto nito sa groceries, sa mga garden store at online. At kung ikaw ay beginner, may hiwalay na video na makikita dito sa channel kung paano ang pagpupunla nito at pagbibigay ng mga pataba. Ang kale ay itinuturing na isa sa pinakamasustansyang gulay sa buong planeta. At sa lahat ng uri ng leafy greens o mga madahong gulay, ang kale ang nasa pinakamataas na antas pagdating sa taglay ng mga nutrisyon at bitamina. Ito ay nanggaling sa pamilya ng repolyo, broccoli at cauliflower. Ito ay nagtataglay ng vitamin A, K, C, B6, manganese, calcium, copper, potassium at magnesium. Bukod dito ay ang pagkakaroon ng vitamin B1, B2 at B3. Siksik din ito sa antioxidants at kabilang na dito ang vitamin C, beta-carotene, flavonoids at polyphenols. Ang regular na pagkonsumo nito ay maaari makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at maaari makaiwas sa sakit sa puso. Nagtataglay din ito ng maraming anti-cancer properties. Maaari makatulong sa magandang lagay ng ating mata at sa mga nais magbawas ng timbang. Sa loob lamang ng isang buwan ay maaari nang anihin ang kale simula sa pagpupunla ng buto. At ito ay karaniwang ginagawang salad at inumin upang makuha ang lahat ng sustansya. Ang kailaan o kilala din sa tawag na Chinese kale ay madalas na iniuugnay sa kale at broccoli. Isa rin ito sa mga uri ng fast crop na maaaring maani sa loob lamang ng isang buwan. Sa patuloy na pagkonsumo nito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar at napapabuti ang lagay ng ating puso, buto at atay. Ang mga murang dahon ay maaaring gawing salad o kaya naman ay gawing inumin. At ang mga malalaking dahon at tangkay ay maaaring isama sa maraming uri ng lutuin. Ang isang magandang katangian ng kailaan ay hindi ito lapitin ng peste at maaaring itanim sa lahat ng uri ng panahon. Ano pa man, mas pinipili ko ang pagtatanim nito sa pagsisimula ng tag-ulan hanggang sa taglamig upang mapanatili ang mas masarap na lasa ng mga dahon. Ang mga buto ng kailaan ay nabibili sa mga garden store, groceries at online. At kung nais magtanim ng kailaan sa mga container ay may hiwalay na video dito sa ating channel kung paano ang pagtatanim hanggang sa pag-ani. Bihira sa ating mga Pinoy ang hindi nakakakilala sa kangkong at isa ito sa mga gulay na madaling patubuin at talagaan. Sa loob lamang ng hindi higit sa isang buwan ay mag-uumpisa na tayo makapag-ani. May dalawang uri ng kangkong ang kilala natin. Ang ordinaryong kangkong na madalas na makita natin na itinatanim sa tubigan at ang upland kangkong kagaya ng nasa video na maaari nating itanim sa lupa at sa mga container.
Isa ito sa mga gulay na hindi nawawala sa aking garden. Bukod sa maraming klase ng lutuin ang pwedeng paggamitan ng kangkong, masarap din ito at mas masustansya kumpara sa ordinaryong kangkong. Ito ay nagtataglay ng mataas na ascorbic acid na matatagpuan sa mga dahon at ang mga tangkay ay mayaman sa antioxidants. Sa regular na pagkonsumo nito ay magreresulta sa magandang lagay ng ating balat, buhok at mata. Ang mga buto ng kangkong ay nabibili sa mga groceries, garden store at online. At sa mga naisubukan ang pagtatanim nito ay may hiwalay na video dito sa ating channel kung paano ito itinatanim mula sa buto, tamang pagbibigay ng mga pataba at hanggang sa pag-ani. Ang seguridad sa pagkain ay mag-uumpisa sa ating tahanan. Kung tayo ay may tanim, kahit paano ay hindi tayo mahihirapan sa mga panahon ng krisis at pandemya. Iba ang may tanim ng gulay sa bahay. Nakakasigurado ka na malinis, sariwa at mas ligtas na pagkain. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.